Noong March 25, 2006 ay may mag-asawang Hapon noon na nagbakasyon sa Taiwan mga bandang alas 10 na ng gabi nung naglalakad sila sa Chongming Road. Sa paglalakad ng mag-asawa ay nagulat sila dahil kalagitnaan ng gabi ay may narinig silang babaeng umiiyak. Kaya hindi nila mapigilang pansinin at hanapin kung saan nanggagaling yung mga iyak na yon dahil kung sino man yung babaeng umiiyak na to ay nagsasalita ng lengguwahe ng Hapon. Kaya't ang ginawa ng mag-asawa ay sinubukan nilang sundan kung saan nanggagaling yung boses. At nung papalapit na sila ng papalapit dito, unti-unti na nilang naintindihan yung sinasabi nito. Paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang, bakit, 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 sa lengguwahe ng Hapon ng paiyak. At nung nakita na ng mag-asawa kung saan nanggagaling yung mga boses na yon, ay nagsimula silang magtakbuhan papunta sa pinakamalapit na bahay na nakita nila. Dito ay nagsumbong yung lalaki habang yung asawa niya naman ay umiiyak ng umiiyak at nanginginig pa. Gulat na gulat yung mga taong nakakita sa kanila, lalo na sa ikinuwento nung mag-asawa. Ang sabi ng mag-asawa ay sigurado sila sa nakita nila. Nung sinubukan nilang sundan yung boses na yon, ang tanging nakita nila dito ay pugot na ulo ng babaeng umiiyak. Ang kwento na to ay minsan nabansagan na one of the most supernatural cases in Asian history sa nakakakilabot na dahilan. Ito ay patungkol sa isang estudyanteng babaeng mula sa Japan na nagbakasyon sa Taiwan pero hindi na siya ulit nakita, na siyang naging dahilan ng pagbaba ng turismo sa Taiwan nung mga taon na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong April 2, taong 1990, excited si Mariko Iguchi habang nakatingin sa bintana ng eroplanong sinasakyan niya habang lumalapag ito sa airport ng Taiwan. Ilang buwan niya ring pinaghandaan ang pagpunta dito. Isinulat niya pa nga sa notebook na dala niya yung mga lugar na gusto niyang puntahan, mga pagkain na gusto niyang tikman, at mga bagay na gusto niyang bilhin sa mga magulang niya. Si Mariko Iguchi ay 23 taong gulang, isang 4th year college student sa Ochanomizu Women's University sa Tokyo, Japan. Nung nagpaalam si Mariko sa mama niya na gusto niya daw pumunta ng Taiwan, ay excited din maging yung mama niya. Dahil maraming mga Hapon noon, 1990s, ang pinipiling pumunta sa Taiwan pag nagsiselebrate sila ng graduation, birthday, reunion, dahil maraming mga activities ang ino-offer ang Taiwan sa kanila. Bukod pa dyan, noong mga taon na to, ay malaki ang ginagastos ng Taiwan sa panghihikayat sa mga taong nakatira sa Japan para magbakasyon sa bansa nila, dahil malaki ang nagiging parte nito o tulong sa ekonomiya nila taon-taon. Kaya't hanggat maaari ang mga Taiwanese ay binibigyan ng pabor ang mga Hapon pag pumupunta sa kanila. At nung April 2 na nga, 1990, ay naglalakad na si Mariko palabas ng airport ng Taiwan. Hindi siya mapakali dahil hindi niya alam kung anong uunahin niyang puntahan at kainan. Nagtanong-tanong na kaagad siya sa mga taxi driver dito kung magkano ang singil nila sa pupuntahan niyang hotel, na kung saan magpapahinga siya dito buong araw at kinabukasan ay magsisimula na siyang maggala-gala. Ang una niyang ginalaan dito ay Taipei, capital city ng Taiwan. Ang una niya napansin dito ay napakaraming mga estudyanteng Hapon. Kaya naman ang pakiramdam niya ay parang nasa Japan pa rin siya. At sa paggagala-gala niya dito, nung nasakay siya sa isang tren, ay may nakilala siya ditong isa ring estudyante na ang pangalan ay Lee Sihan. Si Lee Sihan noon ay nag-aaral mag-Japanese, habang si Mariko naman ay nag-aaral mag-Taiwanese. Kaya naman, nagkasunduan kaagad sila. Naisip ni Lee na bakit hindi na lang siya ang sumama kay Mariko sa pag-iikot-ikot sa Taiwan. Kaya naman inalok niya si Mariko na sasamahan niya na lang to sa ilang araw nitong paglilibot sa Taipei. Pumayag naman dito yung dalaga
At nagkataon pa na isang parte ng bahay nila Lee ay pinapaupahan nila sa mga estudyante. Inalok niya rin ito kay Mariko sa mas murang presyo at si Mariko naman ay pumayag dito. Sa ganitong paraan, makakatipid siya, mas marami siyang mabibili, mas marami siyang mapupuntahan. Kaya naman noong April 3, April 4, April 5 and 6, si Lee ang kasama niya sa paglilibot sa mga lugar, sa mga kainan na nakalista sa notebook niya. At noong April 7 ay kailangan na maghiwalay ng daan ni Mariko at ni Lee. Dahil si Mariko ay pupunta na sa kabilang parte ng bansa at dito ay hindi na siya masasamahan ni Lee. Kaya naman dalawa silang naglalakad noon papunta sa isang train station na babiyahing papuntang Kaohsiung at Penghu. At bago sumakay ng tren si Mariko ay bumili muna siya ng postcards at pinadala niya sa mama niya sa Japan. Isinulat niya dito kung gaano kasaya, kung gaano niya nagustuhan at gaano kababait yung mga Taiwanese dito. Binanggit niya rin yung pangalan ni Lee Si-han, kung gaano ito kabait pati yung pamilya nito na kung saan pinarentahan yung isang kwarto ng bahay nila sa mababang presyo. Pagkatapos niya ipadala yung mga postcard sa mama niya ay sumakay na siya ng tren. Kinausap pa ni Lee Si-han yung konduktor ng tren at pinayuhan niya tong ibaba daw si Mariko sa tamang station dahil Japanese student ito na nagbabakasyon lang sa Taiwan. Tumango naman dito yung konduktor at dito ay pinanood na ni Lee yung tren habang dahang-dahang lumalayo sa kanya habang nagkakawayan sila ni Mariko. Sa kasamaang palad, ito na yung huling pagkakataon na makikita si Mariko. Makalipas ang mahigit sa 3 linggo, April 25, ay may mga pulis na pumunta sa bahay ni Lee Si-han. At dito ay tinanong nila to kung totoo bang nakasama nito si Mariko noong April 3 hanggang April 7. At dito ay sinabi ni Lee na nakasama niya nga daw si Mariko. Sa bahay pa nga daw nila tumuloy ito ng ilang araw. Inimbitahan nila sila sa presinto at dito ay tinanong nila to ng tinanong. Nung araw lang din na yon, nalaman ni Lee na 1 linggo na palang naire-report na nawawala si Mariko. At dito ay sinabi nga niya nung April 7 ay hinatid niya to sa train station na papunta sa Kaohsiung at Penghu. At dito ay nakausap ng mga pulis yung ilan sa mga taong nakasakay ni Mariko sa tren. At dito ay naputol na nga ang investigasyon nila kay Lee. Dahil nga kumpirmado nang sumakay si Mariko sa tren na yon at dito na sila naghiwalay. Ang investigasyon ngayon ng mga pulis ay nalipat naman sa Kaohsiung at sa Penghu. Dito ay nagtanong-tanong sila sa mga tao dito, sa mga taxi driver at napag-alaman nila na naisakay ni Liu Chi-kuan, isang taxi driver, si Mariko. Nakita niya daw to sa isang arcade. Sumakay ito sa taxi niya at ibinaba niya to sa Tainan City. Pagkatapos ito ay hindi niya na daw alam kung saan ito nagpunta. Ang investigasyon naman ng mga pulis ay napunta na sa Tainan City. Pero sa paglipas ng ilang mga buwan ay wala na silang nakuhang kahit anong impormasyon na magtuturo kung nasaan si Mariko at kung anong nangyari dito. Ang ibig sabihin lang nito, ang huling taong nakakita kay Mariko ay si Liu Chi-kuan. Kaso nga lang wala silang makita o makuhang ebidensya na magtuturo na may kinalaman ito sa pagkawala ng dalaga. Kaya naging suspect pa rin ito kaso nga lang hindi siya ang prime suspect. Yung mama ni Mariko ay ilang beses na nagpapabalik-balik sa Taiwan upang masigurado niyang hindi nagpapabaya yung mga pulis sa pag-iimbestiga sa pagkawala ng anak niya. Ang pangalan ng mama ni Mariko ay Hisako na siyang unang nag-report sa mga pulis patungkol sa pagkawala ng anak niya. Ang sabi niya nung April 18 ay naghintay daw siya sa airport ng Japan kung saan dapat lalapag yung eroplanong sasakyan ni Mariko. Kaso nga lang, si Mariko ay hindi dumating. Makalipas ang 1 linggong pakikipag-usap sa mga management ng airport ng Taiwan at ng Japan, napag-alaman niya na hindi pala sumakay ng eroplano si Mariko sa Taiwan pauwi ng Japan. Kaya naman pumunta siya kaagad ng Taiwan noong April 25 para hanapin yung anak niya na siyang naging pasimula ng investigasyon ng mga pulis. Sa paglipas ng ilang buwan dahil wala nga nagiging balita sa pagkawala ni Mariko,
na kung ano kaya nangyari dito, saan ito napunta, may dumukot ba sa kanya o may pumatay sa kanya ay nagsisimula na magdalawang isip yung mga estudyante sa Japan na pumunta sa Taiwan na siyang naging dahilan sa pagbaba ng turismo sa Taiwan ng 10% nung mga taon na to. Kaya naman doble trabaho ang mga pulis, mga investigador at mga ahensya ng Taiwan para alamin kung ano ba talaga nangyari kay Mariko pagkatapos ito sumakay ng tren noong April 7. Gumawa ngayon ng Special Task Force ang Taiwan na tinatawag na 0407 Unit na ang ibig sabihin nga ay April 7 kung kailan nawala si Mariko, na kung saan wala silang gagawin kundi tutukan at hanapin si Mariko at kung anong nangyari dito. Ang naging sentro ng investigasyon ng 0407 Unit ay ang kahabaan ng kalsadang tinatawag na Chongming Road. Dahil mula April 18, 2 linggo sila nakaka-receive ng tawag mula sa isang babaeng nagsasalita ng lengguwahe ng Japan. Hindi nila maintindihan yung sinasabi nito. Umiiyak ito, sumisigaw. Mga 3 hanggang 5 segundo lang ang tinatagal ng tawag at 3 beses hanggang 4 na beses sila nakatatanggap ng tawag mula hating gabi hanggang madaling araw. At dahil gabi-gabi nga nilang nare-receive yung tawag na to, 3 hanggang 4 na beses pa ay nireport na nila to sa telephone company nila maging sa mga pulis. At dahil hindi nga tumitigil yung mga tawag na yon at wala ring magawa yung mga tao, ang ginawa nila tuwing gabi ay hinuhugot na lang nila sa saksak yung mga telepono nila. Hanggang isang araw ay tumigil na lang yung mga tawag na yon. Iniisip ng mga pamilya nakatanggap ng tawag ay hindi ito si Mariko. Dahil kung si Mariko to, bakit sa kanila patatawag at hindi na lang sa mga pulis? Pero ayon sa ilang mga pamilya nakatanggap ng tawag na marunong mag-Japanese, sa tingin nila si Mariko to at humihingi ito ng tulong. Naglabas na ngayon ng pabuya ang Taiwan sa kung sino makapagtuturo kung nasaan si Mariko at kung anong nangyari dito. Mga buwan ng October, November at December ay wala ng laman ang mga dyaryo sa Japan at sa Taiwan kundi puro patungkol kay Mariko. Naging international news ito na lalong nagpababa sa turismo ng Taiwan. At hanggang nung sumunod na taon, January 4, 1991, ay may isang bangkay ng babaeng natagpuan sa tubuhan sa Haole District, Taichung City. Halos 200 kilometro ang layo nito kung saan nawala si Mariko. Ang buong akala ng mga pulis ay bangkay na ni Mariko yung natagpuan na yon. Pero sa gulat nila, nung sinubukan nilang i-match yung bangkay na to sa dental record ni Mariko, ay hindi ito nagtugma. At hanggang makalipas ang 2 buwan, nung March 3, 1991, isang lalaking may pangalan na Lin ang tumawag sa kaibigan niyang pulis dahil yung kasamahan daw nilang taxi driver ay halos 1 taon na nakakaiba ang kinikilos. Ang intensyon lang noon ni Lin, kaya sinumbong niya to sa pulis, ay baka pwedeng imbestigahan nila, baka may tumatakot sa buhay nito, baka may nagbabanta dito dahil palagi itong balisang-balisa at takot na takot na kung minsan ay makikita pa nila itong tumatakbo, yakap-yakap yung isang rebulto ng Buddha. Ang ginawa ngayon ng pulis, tinanong niya si Lin kung anong pangalan ng taxi driver na to at susubukan nilang tulungan. Ang sabi naman ni Lin, ang pangalan daw ng katrabaho niyang taxi driver na yon ay si Liu Shikuan. Siyang parehong taxi driver na huling nasakyan ni Mariko at nagsabing ibinaba niya daw ito sa Tainan City, na siyang itinuturing na huling taong nakakita kay Mariko noong April 7, 1990 bago ito nawala. Si Liu Shikuan ay kilala ng mga katrabaho niya bilang tahimik minsan, minsan maingay, minsan pala kwento, minsan naman ay mainit yung ulo. Kaya yung ilan sa mga katrabaho niyang taxi driver ay hindi siya masyado nilalapitan. Dahil nga bukod sa tahimik ito, minsan ay mainit ang ulo. Sa sobrang mainitin yung ulo nito, isang beses ay bumili ito ng crossbow, isa itong parang uri ng pana pero pabaril. Binili ito ni Liu para gamitin sa mga hayop sa paligid ng bahay niya. Dahil maiingay daw yung mga to, minsan ay ninanakawan pa siya ng mga ulam. Ang tinutukoy niya dito ay mga aso at mga pusa. At tuwing gabi, kapag walang magawa si Liu,
ay ginagamit niya yung crossbow niya para patayin yung mga hayop sa paligid ng bahay niya. Na kung minsan nga ay maghihintay ito ng matagal sa madilim na parte ng lugar nila, maghihintay ng hayop na dadaan at babarilin niya ng crossbow. Isa na rin siguro to sa dahilan kaya iniiwasan siya ng mga katrabaho niya. Kagaya ng sabi ko kanina, si Liu ay kilala bilang tahimik at mainitin ang ulo. Pero nagbago to lahat noong May 1990. Napansin nila mga taxi driver na si Liu ay hindi na umuuwi sa bahay niya. Kadalasan itong natutulog sa taxi niya. Umuuwi lang ito kapag maliligo o kaya magpapalit ng damit. At tuwing umuuwi ito, makikita mo tong palaging tumatakbo papalayo sa bahay niya. Palingon-lingon sa kaliwat kanan, palaging gulat na gulat pag tinawag mo. Parang hindi na rin natutulog minsan hanggang sa paglipas ng mga buwan napansin nilang palagi na itong may daladalang Buddha. Nakakakilabot at nakakapagtakang isipin na ang isang lalaking tahimik at magagalitin ngayon ay palaging takot at palingon-lingon lagi sa kaliwa at kanan. Na kung minsan nga ay nakikita ng ilang mga taxi driver si Liu na nakatayo ng matagal sa gilid ng taxi niya at bigla itong lilingon sa likod niya na parang may gumulat sa kanya, sabay tatakbo ng napakabilis paikot-ikot sa building ng company nila. Sumisigaw-sigaw pa ito minsan, pero kapag tinignan mo namang maigi, wala namang kakaiba sa tinititigan ito. Wala ring humahabol sa kanya, pero katakatakang pag tumatakbo ito ay umaasta itong parang may taong humahabol sa likod niya. Minsan isa sa mga kapitbahay nito ay tinititigan si Liu na dahang-dahang naglalakad papunta sa pintuan ng bahay niya, na kung iisipin mo ay parang may kinatatakutan siyang halimaw o tao na baka magising sa loob ng sarili nitong bahay. Samantalang wala naman itong kasama sa bahay niya, wala ring ibang taong naglalabas-pasok dito, kundi siya lang. Makalipas ang ilang minuto nitong pumasok sa bahay niya, ay makikita mo tong nagmamadaling tumakbo palabas. Na kung tatawagin mo ito o haharangan mo, ay hindi ka nito papansinin at iiwasan ka lang at magpapatuloy sa pagtakbo niya. Habang yakap-yakap yung estatwa ng Budang, meron siya. Ang isa pa sa napansin ng mga katrabaho ni Liu ay 3 na yung Buddha niya sa harap ng taxi niya. Marami na rin itong mga papel na nakasabit sa taxi niya na kung saan ang mga nakasulat dito ay mga dasal na panglaban daw sa mga masasamang espiritu. Na kung minsan ay inire-report si Liu ng mga nagiging pasahero niya dahil sa dami ng mga papel na nakasabit sa taxi nito at mga budang nasa harap niya ay halos hindi na nito makita yung kalsada. Normal naman ito sa pagkuha ng pasahero sa buong araw. Mula umaga hanggang gabi ay kukuha ito ng pasahero na parang normal lang na taxi driver. Kaso nga lang sa gabi ay matutulog ito sa likod ng taxi niya. Nakayukot yung katawan nito at nakatabing yung mga kamay niya sa mukha niya. Sa tingin nila Lin, yung katrabaho ni Liu, ay mukhang may sakit sa pag-iisip yung katrabaho nila. Minsan sinasabihan nila to na umuwi na lang muna, wag na bumiyahe at magpahinga. Pero nung sinabi nila to kay Liu, ay parang lalo pa itong natakot. Kung titignan mo nga daw yung mukha nito ay parang ilang buwan na itong hindi natutulog. At hanggang nung March 3 na nga, 1991, si Lin ay napatawag na sa kaibigan niyang pulis at sinabihan niya to na imbestigahan o puntahan si Liu, kamustahin ito at bigyan ng tulong na kailangan niya. Ang naisip ng pulis na to ay bakit hindi ulit natin kausapin si Liu at tanungin siya kung may ibang mga detalye pa siyang natatandaan na hindi nasabi sa mga pulis nung araw na naisakay niya si Mariko. Kaya naman nung March 4 ay naghanda silang lahat para puntahan si Liu sa taxi niya. Sinubukan muna nila itong sundan ng ilang oras hanggang napansin nilang si Liu ay nagdadrive na pala pa uwi sa bahay nito. Ang nakakakilabot dito ay pumarada si Liu sa harap ng sarili niyang bahay habang nasa loob ito ng taxi niya ay nakasilip ito sa pintuan ng bahay niya habang may mukhang takot na takot at gulat na gulat. Ang isa pa sa nakapagtataka dito ay ilang minutong ganun yung ekspresyon ng mukha ni Liu. Gulat na gulat yung ekspresyon ng mukha, nang lalaki yung mata. Kung titignan mo naman kung saan ito nakatingin ay wala ka makikitang kakaiba dito. Kaya nagsimula na magtaka
At kilabutan yung mga pulis. Pinapanood nila si Liu na dahan-dahang naglalakad papasok sa sarili nitong bahay. Nung pumasok si Liu sa bahay niya, ay nagbabaan na yung mga pulis sa kani-kanilang mga sasakyan nila para salubungin o katukin si Liu. Pero nakakailang hakbang pa lang sila, ilang segundo pa lang pumapasok si Liu sa bahay niya, ay nakita nila tong tumatakbo na palabas. Hanggang sa nakita ni Liu yung mga pulis. At nung segundong nakita ni Liu yung mga pulis, ay bigla itong nagmadaling tumakbo. Pero hindi pa palayo sa mga pulis, kundi pa palapit sa mga to. Nung nakalapit si Liu sa mga pulis ay lumuhod ito sa harap nila at nagsabing hulihin na daw siya, ayaw niya na daw, hindi niya na daw kaya. Ang sabi naman ng mga pulis, nandito lang kami para tanungin ka sa pagkawala ni Mariko Iguchi na mag-iisang taon nang nawawala. At dito ay nagulat sila sa sinabi ni Liu dahil ang sabi nito ay siya daw ang pumatay kay Mariko. Hulihin na daw siya, ayaw niya na daw. Dali na daw siya sa presinto para matahimik na siya. Dahil sa mga sinabi ni Liu ay pinusasan siya ng mga pulis at dinala na nga sa presinto. At dito ay nagsimula na nila itong i-interrogate. Pero nung una, sa kabila ng umamin na ito, ang sabi niya wala daw siyang kinalaman dito. Hanggang sa makalipas ang ilang oras na pagtatanong, ay nagsimula na magkwento si Liu sa kung anong nakakakilabot ang sinapit ni Mariko. At ang dagdag pa dyan, ang nakakakilabot na kinwento ni Liu pagkatapos niya itong gawin. Ito ang bersyon ng kwento ni Liu Shiquan sa kung ano ba talaga nangyari kay Mariko noong April 7, 1990. Ang sabi ni Liu, nakita niya daw si Mariko na nagtatanong-tanong ng pamasahe papunta sa mga lugar na pupuntahan niya. Kaya't inalok niya si Mariko na kung aarkilahin siya sa buong araw ay bababaan niya lang yung presyo. Sa patuloy na paggagala-gala nila sa Tainan City ay napag-alaman ni Liu na wala pa palang matutuluyan si Mariko. Kaya naman inalok niya to na meron siyang ekstrang kwarto sa bahay niya at pwede niya itong rentahan sa mababang presyo para kinabukasan siya na lang ulit yung magdadrive sa kanya sa mga lugar na pupuntahan niya pa. Agad naman pumayag dito si Mariko sa pag-aakalang kagaya lang ito ni Lee, yung taxi driver na nasakyan niya sa Taipei. Kaso nga lang, nung nagkikwentuhan na sila bago matulog, ay umakma si Liu na halikan niya si Mariko. Kaso nga lang si Mariko ay tumanggi. Medyo awkward ito para kay Mariko, pero para kay Liu ay nakaramdam siya ng matinding galit. Parang hindi niya matanggap na tinanggihan siya ni Mariko. At pumasok na nga si Mariko sa kwartong nirentahan niya kay Liu at si Liu ay pumasok na sa sarili niyang kwarto. Ang kaso nga lang, nung madaling araw na ng April 8 ay nagising si Liu. Kinuha niya yung crossbow niya at ginamit niya to at binaril niya o pinana sa mukha si Mariko ng 4 na beses na siya namang pumatay dito. Pagkatapos nito, pinagsamantalahan niya si Mariko. Pinugot niya yung ulo sa hindi niya malamang kadahilanan bakit niya to ginawa. Dinala niya yung katawan nito, maging yung bedsheet at kumot na gamit ni Mariko at sinunog niya ito kasama yung katawan sa isang bakanting lote at tinapon niya to sa isang sementadong balon. Habang yung ulo ni Mariko ay itinapon niya sa truck ng basura. Nung una, akala ni Liu ay nakatakas na siya sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Ang kaso nga lang, nung April 18 ay may nangyari ditong kakaiba. Habang natutulog na si Liu ay nagsimula siya makarinig ng malalim na paghinga sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Kaya't ang ginawa niya ay dahan-dahan siya naglakad. Sumilip siya sa labas, pero wala naman siya nakitang tao dito o maaaring panggalingan ng mga tunog na narinig niya. Naisip niya baka guni-guni lang, kaya bumalik na siya sa pagtulog. Sa gulat ni Liu, ilang minuto pa lang ang nakakalipas, hindi pa siya nakakatulog, ay narinig niya ulit yung mga malalalim na paghinga, pero sa tabi na ng tenga niya. Na talaga namang gumulat at tumakot kay Liu. Sinubukan niyang ikutin yung kwarto niya, maging sa labas ng bahay niya, pero wala siya nakitang ibang tao dito.
Hindi niya alam kung tulog na ba siya noong mga oras na yon, pero sigurado siyang hindi pa siya nakakatulog nung narinig niya yon. At dahil dito ay hindi na siya nakatulog. Ang mas nakakakilabot dito ay nangyari nung sumunod na gabi. Bago matulog si Liu ay chinek niya muna yung paligid ng bahay niya, sa loob ng bahay niya kung meron ba ibang tao dito o hayop. Nung wala siya makita ay naging kampante siya na guni-guni niya lang yung narinig niya nung unang gabi. At nung natulog na si Liu sa kalagitnaan ng madaling araw ay nagsimula siyang makarinig ng pag-iyak sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Mas kinilabutan si Liu dahil nung nagising siya, sigurado siyang patuloy niya pa rin naririnig yung pag-iyak. Ang ginawa niya ay dahan-dahan siya naglakad palabas ng kwarto niya. Nung sinilip niya yung kwarto kung saan niya minsang pinatulog si Mariko, kung saan niya rin to pinatay, ay nagsimulang manginig at manlamig yung katawan ni Liu. Dahil sa higaan ng kwarto na yon, nakita niya yung ulo ni Mariko. Umiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Dahil sa nakita niya na to ay napatakbo siya sa labas ng bahay niya. Pumunta siya sa company nila at natulog siya sa taxi niya. Kinabukasan ay patuloy niyang iniisip kung totoo ba yung mga bagay na narinig at nakita niya. Sinubukan niyang umuwi sa bahay niya nung kinagabihan na yon. Kaso nga lang nung pangatlong gabi, hindi lang siya nakarinig ng pag-iyak, hindi lang siya nakarinig ng malalim na paghinga, kundi nagsimula na siyang habulin ng lumulutang na pugot na ulo ni Mariko. Sinusubukan labanan ni Liu yung takot niya. Ang ginagawa niya ay pumipikit siya at hindi siya tumatakbo. Ang kaso nga lang, pag pinipikit niya yung mga mata niya, ang nakikita niya naman ay yung huling itsura ng mukha ni Mariko bago niya pinutol yung ulo nito. Ang isa pa sa parting nakakakilabot sa kwento ni Liu, kadalasan daw kapag hinahabol daw siya ng ulo ni Mariko, ay sumisigaw pa ito ng bakit, bakit, bakit? Na para bang tinatanong nito kung bakit ginawa ni Liu yung ginawa niya kay Mariko. Yan ang mga dahilan kaya nagsimula ng mabaliw si Liu. Dahil kahit saan siya magpunta, kahit saan siya tumingin paggabi, wala siyang iba nakikita kundi yung muka at ulo ni Mariko. At hanggang nung March 4 na nga, 1991, ito yung araw na sinusundan na si Liu ng mga pulis. Ang balak sana ni Liu noon ay kumuha na ng maraming damit sa bahay niya para matagal na yung susunod niyang pagbalik dito. Ang kaso nga lang, bago pa siya pumasok sa bahay niya, noong sumilip siya sa salamin ng taxi niya, ay nakita niya dito yung katawan ni Mariko na walang ulo. Sa kabila nito ay sinubukan niya pa rin kumuha ng damit kaso hinahabol siya nito kahit saan siya magpunta. Kaya't paglabas niya ng bahay nung nakita niya yung mga pulis, ay lumuhod na siya dito at nagsimula na siyang umiyak ng umiyak. Habang sinasabi yung karumal-dumal na krimen na ginawa niya kay Mariko. Itinuro ngayon ni Liu kung saan niya tinapon yung bangkay ni Mariko. Nakuha nga dito yung mga buto nito at nung sinubukan nilang i-match yung mga buto sa dental record ni Mariko ay nagtugma na nga ito. Ang kaso nga lang, wala dito yung bungo o ulo ni Mariko. Hanggang sa sinabi nga ni Liu na tinapon niya daw to sa truck ng basura. Inalam nila ngayon kung saan nagtatambak ng basura yung truck na yon. At dahil sa halos 1 taon na rin yung itinagal nito, alam nila magiging imposible na itong hanapin sa bundok-bundok na basura. Kaya't napagpasyahan na lang wag na lang itong hanapin. At hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap o nakikita yung ulo ni Mariko. At dahil sa karumal-dumal na krimen na to na ginawa ni Liu, ay nasintensyahan siya ng death penalty. Pero yung abogado ni Liu ay inilaban na obvious naman daw na may sakit yung kliyente niya sa pag-iisip. Kaya't ang ginawa ng judge ay binaba niya sa habang buhay na pagkakakulong. Pero ang nangyayari naman dito ay ilang beses sinubukan kunin ni Liu yung buhay niya sa kulungan. Ilang beses niya sinubukan magbigti pero napipigilan siya ng mga gwardya. Ang paniniwala ng mga tao, hanggang sa kulungan ay sinusundan pa rin siya ng ulo ni Mariko. Makalipas ang 28 taon noong 2019 ay pinayagan na ng parol o makalaya si Liu. Ang ginawa ng kulungan ay sinulatan nila yung mga pamilya ni Liu
Pero tumanggi yung mga tong pirmahan yung residence consent form. Ang sabi ng pamilya at mga kamag-anak ni Liu, kung sino man magpapalaya dito ay siya ang kumupkop kay Liu. Ang isa pa sa nakapagtataka at nagpakilabot sa ilang mga taong nakinig sa kwento na to, kung patay na si Mariko noong April 8, sino kaya yung tumatawag sa mga taong nakatira sa Chongming Road mula April 18 noong 1990 hanggang buwan ng Mayo? Ang sabi ng mga pamilyang nakasagot ng tawag na yon ay boses daw ito ng babae at umiiyak ito at nagsasalita sa lengguwahe ng Hapon. Parehong araw, April 18, kung kailan dapat uuwi si Mariko pabalik ng Japan, sa parehong lugar kung saan itinapon ni Liu yung bangkay o katawan ni Mariko. Kaya ngayon, ang Chongming Road ay kasama sa mga pinaka nakakakilabot na daan sa kasaysayan ng Taiwan. Lalo na nung may nangyari dito noong 2006, nung may mag-asawang Hapon na turista ang nadaan dito at nakakita daw sila dito ng ulo ng babaeng umiiyak. Ang sabi ng ilang tao hanggang ngayon ay hinahanap pa rin daw ni Mariko yung katawan niya. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.